Same rin ang ginagawa niya, lumilipat siya ng upuan para makausap si Cedrix. But this time, lumilevel up. Minsan pinapayungan niya kapag pupunta sa practice. Wow naman. Sana all. Bakit di mo ginawa yan sa akin? Agoy. Pero si Nicole ay nagkaroon ng karibales sa puso ni Cedrix at ayun ay si Tun, tun, tun. Si Luis. Si Luis na sinishift sa akin. Alam nyo guys, naalala ko nga nagka-issue sila sa room about sa kanilang tatlo. Kasi parang lumalala na yung love triangle nila. Parang teleserye. No ba to? Ang hirap naman maging gwapo. Bakit pinag-aagawan ako ng dalawang babae? OMG! Pero sa huling kabanata, si Luis at si Cedrix ang nagkatuluyan. Grabe, sinikrit pa nila ito sa akin, pero nakukutuban ko na sila na. Syempre, hindi mo ba mahalata, hatid at sundo kapag pupunta sa paaralan o pauwi sa paaralan? Sandal kapag matutulog at nag-uusap ng sobrang sweet. Kumain ka na, good night, good morning, ay... Ay, sa akin pa talaga itatago. Eh nung malapit ng graduation, si Nicole at Mark naman ang pinagsha-shift. Bagay daw sila, palagi kasi sila magkasama. Ay, Markle yan, tama na yan. Pero guys, si Nicole at Luis ay ayos na sila at dahil dito ay naging magkakaibigan kami. Medyo kakaiba dahil parang may pattern yung pag-shift sa amin. From Luis Love Broso to Nicole Love Broso. To Nicole Love Cedrix. To Luis Love Cedrix. And last, Nicole Love Mark. Thankful ako dahil nakilala ko sila na kahit college na kami, hindi nila nakakalimutan na puntahan ako sa bahay or kumustahin. Yes, minsan nagkakaalitan, but mas lamang pa rin ang pagmamahalan ng magkakaibigan. Kaibigan lang. Friends love ah. Friends love yung dalawa dyan, wag ano. Daya nyo. Friends love lang. Lahat naman siguro ng tao may crush, di ba? At lahat ng tao ay may secret admirer. Oo, kahit ikaw may secret admirer ka. Hindi totoo yan. Totoo ito. Kahit payat ka, o di kaya mataba, o di kaya maitim, maputi, matangkad, maliit, sporty, nerdy, o kahit tambay, may nagkakagusto sa'yo. Promise. Kaso syempre, hindi nila ito sasabihin. Ang hirap kaya mabasted. Agoy. Kaya today, ang ikukwento ko sa inyo ay about Ang tagal naman kanina pa siya nagsasalita, ang daming sinasabi. Kanina pa ako naghihintay, ang haba-haba ng intro. Bilisan mo kaya. Pero bago muna yan, ipapakilala ko muna sa inyong 4 kong kaibigan. Bakit? Dahil included sila sa ikukwento ko. Siya si Cedrix, ang kaklose ko sa chat pero hindi sa personal. Kaibigan ba talaga kita? Siya naman si Luis, ang pinakatahimik sa amin. Siya si Nicole, ang pinakamatalino sa amin. Sana all naman. At syempre, si Mark. Tahimik lang. Eh, ikaw, sino ka? Ako? Di ko po maalala with honor. At sila nga ang bahagi sa kwento na to. Sa tingin nyo, sa kanilang 4, sinong pinaka-close ko? Tama kayo, ang pinaka-close ko talaga ay si Luis dahil naging kaklase ko siya noong grade 6 kami. Noong grade 12 kami, nakaupo siya sa right side bandang dulo samantala si Cedrix ay nasa harapan, kami ni Mark ay nasa left side bandang dulo samantala si Nicole ay nasa duluhan namin. Si Mark at ako ay kahit na magkatabi hindi pa rin kami nag-uusap. Na para kaming yung nasa teleserye na isang mysterious person na palaging naka-earphone na parang may sariling mundo. Pero ang tahimik na Mark ay nagbago nang biglang lumilipat sila Nicole at Crystal na kaibigan rin namin sa upuan namin. Alam nyo, napaka-suspicious ng kanilang paglipat. Palagi nila dinadaldal si Mark kaya ang dating Mark na tahimik ngayon ay sobrang ingay na. Pwede ba makahingi ng payo? Anong payo? Wag na nga, mag-move on na ako. Baka ikaw lang ang mag-move on. Ba't ka naiinis?
Wala. Nakakadismaya kasi sobra at sobrang nakakainis. Naalala ko kasi yung nangyari sa akin dahil sa init ng panahon. Grabe guys na yung init. Kaya merong dalawang nasayang dahil sa heat index na yan. Ang una bro, may report kami at kami yung huling grupo na magre-report kaya lahat ng pressure ay nasa amin. Siyempre kailangan na kitang-kita yung prepare kami. Yung group 1, group 2 at group 3 sobrang effort nila na halos magmumukhang birthday party yung ginawa nilang pagre-report. Siyempre sa group namin dapat 4 times yung effort. Kaya nung Holy Week, binuhos namin lahat ng oras namin para gawin lahat ng mga materials. Hindi kami nag-enjoy, hindi kami nagpahinga, nag-research ng maigi upang mas mapadaloy na maayos yung gagawin naming pagre-report. Pero in the end, malalaman lang namin na online na lang ang report dahil sa heat index. At tignan nyo tong mga larawan na to, ito pala yung mga ginuhit ko na nasayang lamang at hindi ko napakita sa mga kaklase ko dahil sa heat index na yan. So sad. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa bro, kukunin dapat akong judge ng advisor ko noong senior high school para sa gagawing stage play ng grade 12 students. 3 kaming student nun na kinuha para manghusga sa gagawing pagtatanghal nila. Noong linggo din na yun, nakasabay ko yung isa sa makakasama ko sa pagja-judge. Galing kasi kami sa ROTC training at napag-usapan namin yung mangyayari para sa Martes. At pareho kaming exciting na dalawa. Pagka-uwi ko, natulog ako dahil sa sobrang pagod at sobrang init na naramdaman ko sa training na yun. At pagkagising ko, nag-open ako ng Facebook at nakita ko nga na nag-post yung Facebook page ng school ko dati at sinabi nila na magiging online class na daw yung class sa Martes dahil nga sa heat index na yan. Kaya nag-chat si ma'am at humingi ng pasensya na hindi na matutuloy ang pag-judge namin dahil magiging online presentation na lamang yung gagawin nilang stage play. So sayang 'di ba? Ibabagsak ko sana sila. Buti di natuloy. Joke lang naman. Pero natuloy din naman ito ngayong taon at ikukwento ko sa next video natin. Salamat bro dahil nakinig ka at kayong mga nakikinig din sa usapan namin. Suportahan nyo din guys si Ken Lord dahil isa siya sa mga best animator. Salamat guys!